Papagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Amen. Thank you, Lord. When your sacrifices and offer up your praise to God. Yes, O Lord. Lift your voices with singing. Let your heart seems far away. And God said, more than a sacrifice. I'm looking for your life. Amen. Holy and acceptable. Thank you, Jesus. Pleasing in my sight. Yun po ang tunay na gusto namin, Panginoon, mga kapatid ko. Amen. Thank you, Lord. Kamtayo at kalugan at pusisin po ng kanyang banal na Espiritu. Mga kapatid, yun po siya ang nilog sa ating Panginoon at magpakumbaba. At tingin natin sa Kanya, tayo ay maging nakalugan at pusisin ng kanyang banal na Espiritu. Yes. Upang maging daluyan ng pagpapag pagsamba for the grace and glory of His name. Masabi nga po, say that He who sings to the Lord praise twice. Amen. Amen. Pag-awit po natin ito, gawin po natin personal prayer. Ito. Dahil ang paghandog ng awit ng papuri sa Diyos ay katumbas ng bumalik sa bayani. Yes, thank you, Lord. Amen. Ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng
walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Oh yeah. We praise you, Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, Jesus. Glory to you, Lord. We praise you, Father. We glorify your holy name, Jesus Christ. How beautiful you are! How beautiful you are! How beautiful you are! Amen. How beautiful beyond description, to marvelous for words, to wonderful creations, like nothing ever seen nor heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you.
praise you, Father. Oh, you are so good. You're so beautiful, Lord. Thank you, Jesus. Take over, Holy Spirit. Take control, O God. Make us worthy. Let your power be upon us, O Father. Let your glory fill this place, Father. Because you are worthy. You are God. You are worthy to be praised. And in this presence, there's healing divine. No other power but Lord and divine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome into my heart. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome into thy heart. Purihin natin ang Diyos. And in thy presence, there's healing divine. No other power can heal, Lord, but thine. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, have mercy and grace. Thou art welcome into my heart. Thou art welcome into my heart. Thou art welcome into my heart. Letter of Paul to the Thessalonians. First letter of Paul. 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1 from verse 5 to the following verses. 1 Thessalonians chapter 1 from verse 5 and the following verses. It says, you know we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children.
We love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us. Surely, you remember, brothers, our toils and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone, while we preach the gospel of God to you. You are witnesses, and so it's God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believe. For you know that we deal with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into His kingdom and glory. And we also thank God continually, because when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as it actually is, the Word of God, which is at work in you who believes. For you, brothers, became imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own countrymen the same things those churches suffered from the Jews, who killed the Lord Jesus and the prophets, and also drove us out. They displeased God and share hostile to all men in their efforts to keep us from speaking to the Gentiles, so they may be saved. In this way, they always keep up their sins to the limit. The wrath of God has come upon them at last. The word of the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. You may be seated now, brothers and sisters, in a wonderful presence of the Holy Spirit. Good morning to everyone. Good morning, Brother Rex. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Over. Take over. Okay. So our topic this morning for our formations is workers' spiritual attitudes. It includes in El Shaddai spirituality. Yung po ay nakapaloob doon sa tinatawag na El Shaddai spirituality. Nung nakaraang mga Fridays po natin, ang ating mga napag-usapan is about your personality development. Kung paano na ating dinidevelop yung ating mga personalidad. Also includes the character of all men and women. Siyempre, yung po, it is part of our personality, yung ating mga ugali. Okay. So, ganito po naman ito, sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 2, from verse 5 to 16. Yan po yung ating binasa ngayon. Sabi ron, the example of the spiritual attitudes that all volunteers, workers should have. Yung kinakailangan sa mga volunteer workers na spiritual attitude. Pag sinabing attitude, ano yun? Mga ugali o yung nakikita sa atin na ating mga ginagawa. Kasi nagre-reflect po yung character natin sa ating mga ginagawa. Diba? Sa ating mga ginagawa, maging sa ating mga reactions, mga kapatid. So, ang sabi roon, ang unang-una, sabi roon, mother, gentle, and caring attitude. Kasi yung 1 Thessalonians, ito po ay sulat ni San Pablo Apostol na kung saan ay pinapaalalahanan ang mga naglilingkod sa Church of Thessalonians. Na kung saan po, ay kailangan sila ay nanduroon yung character na ito, sabi roon, mother, gentle, caring attitude. Sabi ng verse 7 doon,
Sabi ron, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. Sa kanyang maliit na anak. Tingnan nga natin, brother, ano yung picture dyan. Ayan, paano mag-care yung nanay sa kanyang little children. Ganyan ba kayo? Yung ibang ayaw. Ha? Saan madi-deport yung dibdib ko? Madi-deport. Pero yan ang pagmamahal, ganyan ang Diyos sa atin. He will supply all our needs, our food. Diba? That's El Shaddai, the supplier, the trusted one. Ha? Pag sinabi mo yung El Shaddai, the trusted one, yung po, nagsusupply ng ating pangailangan tulad ng isang ina na sinusuplayan ng pagkain ang kanyang mga anak mula sa kanyang dibdib. Yun ang sasabihin nyo pag nagpipitch dibdib, hindi kung ano sasabihin. Huwag yung SS. Yung dibdib, di ba? Hindi yung SS. Okay. Bakit ka lang tatawa sa SS? Di ba? Yun ang magulang nagbibigay ng pagkain mula sa kanyang dibdib o sa ibang mga area rib. Mula sa kanyang rib. Mga taga binangunan, binangunan rib. Dibdib. So, ganun po yung Diyos. Nakita niyo yung picture. Ayan, ayun. Tapos dito, nung lumaki na, ayun yung kanilang, care. Yung care ng kanyang nanay, di pinababayaan yung mga anak. Ha? Sa may kapitbahay namin sa Bikutan, pinababayaan, nagsusugal yung mga, yung may kat, tawag dito, kinakanong ka sa buti. Tapos yung mga anak niya, tapos yung maliit na pinababayaan, tapos ay natin yung anak ko. Biglang sinampay yung sa likod yung anak. Sinampay siya. Nakita mo yan? Yung mga magulang na walang pakialam sa para wag lang may istorbo, hindi dito pinadadaan, hindi dito sa pinadadaan. Iba-ibang style. Grabe. Dapat po yung maayos na pagpipihit. Kung kayo mga magiging nanay, wala magiging nanay. Ganun maayos ang Ganyan po yung sinasabi ng verse 7. Sabi ng verse 7, but we were gentle among you like a mother caring for her little children. Ganun po. So, pag mga manggagawa, paano kayo magpatupad sa inyong subordinates? Paano kayo mag-take care sa inyong mga kasamahan? Diba? Kayo ang nakakaalam yan. Mga workers, paano ba kayo mag-take care sa inyong mga kasamahan in every ministries? Sa bawat ministeryo. Tulad rin ba kayo ng isang ina na nag-aalala kapag wala pa yung kanilang anak? Hindi mapagkatulog o pinababayaan na lang natin, bahala siya sa buhay niyo. Kaya mag-umpisa na tayo, bahala sila sa buhay nila. Ganun ba kayo? Mga kapatid, hindi dapat, di ba? Kaya yung po ang sinasabi ni St. Paul sa mga manggagawa sa Church of Thessalonians, kailangan ang pagtitiis. Kung kayo mag-care sa inyong sarili, ganyan din ang sinasabi sa ating kapwa. Kung mahal nyo ang inyong sarili, you cannot say you love God without loving of yourself and loving of others. Dahil kung yun nga katawan mo, sarili mo, ay hindi mo mamahal-mahal
Paano ba kaya masasabing mahal mo yung Diyos na di mo nakikita? Diyos na Espiritu. Kaya po yun, ganun din po sa ating pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa. Kaya sabi ko sa verse 7, but we were gentle among you, like mother caring for her little children. Na-imagine niyo yung mga nanay. Kayo, 9 months na dinala nyo ang mga sanggol. Gaano nyo iningatan yan? Yung mga ibang mother niyo, walang care kasi gusto na nila na i-abort. Kasi may mag-asawa, gusto nila laging maganda yung katawan ni Mrs. Sarili lang niya ang iniisip. Kaya minsan ayaw talaga magpa-dede doon sa kanyang dibdib. Baka ma-deform yung kanyang katawan. Kaya walang malasakit at walang pagmamahal sa kanyang anak. Ganon din po dapat sa ating paglilingkod. Kasi paano mag-grow? Paano mag-grow ang ministry kapag walang caring attitudes ang mga workers? Diba? Sabi ko, tulad ka po ng mga stores. May mga stores na dinadayo. Sinabi ko sa inyo noon. Bakit dinadayo? Because kung paano silang mag-care sa kanilang customers. Dapat ganun din po tayo. Diba? Hindi yung wala tayong pakialam sa kanila. Kailangan. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay nasa membership ministry, ano ba ang kailangan gawin ng membership ministry? O diba? Kaya may attendance. Paano ba yun? Para lang ba may listahan? Aba, ay para may follow up ang mga attendees. Diba? Para matawagan at para malaman baka matagal ng patay ay hindi nyo pa nalalaman na ininding na pala. Hallelujah! Kaya po kailangan po yan ang mga manggagawa. Kailangan alam nyo yung inyong mga function, alam nyo yung inyong tungkulin tulad ng isang ina, alam kung anong gagawin sa kanyang anak. Paano niya dinidisiplina ang kanyang anak, paano niya kinikare ang kanyang anak, paano niya ginawa ang lahat ng yun tulad ng isang ina. Ayun. Kaya nga ang church ang tawag ay inang simbahan. Hindi po sinabing lulang simbahan. Inang simbahan. Kasi yung nanay, paano mag-take care? Yan. Balik po natin doon sa ano. So, sabi ron, mother gentle caring attitude. Sabi ron, under great sacrifice. Ganun ang nanay. Under great sacrifice. Luke chapter 14, verse 26. Ano po ang sabi ron? Kung kayo magaling magbuklat ng Biblia, mabilisan kayo. Sino makakabuklat nun? Luke chapter 14, verse 26. Ha? Ano sabi sa Tagalog? Hindi maaari kundi nalagad ko, umiibig sa kanyang pamilya niya, asawa at mga anak, Kasama yung asawa doon sa St. Luke na mga ano? kapatid at naging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ayan. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife. Sa ibang translation, di kasama yung asawa eh. Doon sa St. Matthew and Mark. Dito kay St. Luke, kasama yung wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life. He cannot be my disciple. Pag sinabi kong word na hate, hindi po literally na kamumuhian. Not to abandon your family or loved ones, kundi your priority in life. Kailangan makita mo yung priority mo sa buhay. Our priority, dapat lagi ang Diyos. Amen. Amen. Number 2 lang yung asawa mo. Huwag mong maging number 1 yung asawa mo. Number 2 lang yun. Ang number 1 natin lagi si Lord. Amen. Yung ating family, number 2 lang yan sa ating buhay. Amen. Ang ating mga mahal sa buhay, magulang at mga kapatid, number 2 lang natin yan. Ang number 1 natin lagi si Lord. Amen. Kaya kailangan ng duro nyo lagi yung sabi ko, cash, your commitment, your availability, your submission and honesty. That is cash, di ba?
commitment, availability, submission, and honesty. Lagi kayong nandun, yung inyong cash sa inyong buhay. Because your priority is the Lord. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Baka mamaya, pabayaan nyo na yung inyong asawa, ano, pili ko na lang ako sa Diyos. Baka mamaya yung mga anak nyo, hindi na kayo mayroong nag-text sa akin, nag-aaway, hindi text, nag-message sa FB. Mingi ng advice. Bakit? Kanyang husband ay hindi Pilipino. Pagkatapos, talagang kasalanan na rin niya. Kasi pag kayo mag-asawa, hindi kayo dapat maglihiman. Kailangan kayo transparent. Katulad din ng ministry, transparent. Kasi pag walang transparency sa mag-asawa, gulo, away. Ganyan din sa ministry. Pag walang transparency, ang ministry, nako, maraming pagdududa. Maraming pagdududa. Tandaan niyo po yan. Kaya makita niyo yung mag-asawa, ano ang nangyayari kasi nagpapadala siya ng pera na hindi alam ng kanyang asawa sa kanyang pamilya. Dapat maganda yung intention mo, kailangan open, kailangan transparent ka. Kailangan we must live in truth. Kailangan sabi ng Bible sa John chapter 8 verse 31. Mamuhay tayo sa katotohanan. Kaya kayo mag-asawa, kaya kayo pamilya niyo minsan, lagi kayo nag-aaway, kasi minsan kayo nagpapadala sa inyong side, ng inyong relatives, sa inyong mga parents na hindi alam ng inyong husband or wife. Kailangan maging open kayo. Kailangan maging transparent kayo. At ganoon din sa ministry. Mahalaga ang transparency. Di natin maranasan ang caring sa isa't isa without transparency. Amen? Amen. Kaya mahalaga po yan. Kaya yun po ang sinasabi ng Bible. Okay? Yan. Mother, gentle, and caring attitude. Okay? Yun po yun. Under great sacrifice. Luke 9:23. Ha? In terms of transparency, sa guidelines po natin, in counting the collection, it must be, kung may disciple, dapat kasama yon sa pagbibilang at mayroong representative ang isa at least sa isang ministry with 2 council. Yung po ang nakalagay sa ating guidelines. Kailangan sa pagbibilang ng collection, kung may disciple assigned, kailangan sa harap ng disciple, may representative ang isa o at least isa sa ministry at plus the council. Ganun po ang rules. Tapos pipirmahan ng disciple assigned ang lahat ng reports bago ipadala sa office sa Manila. So, ganyan po ang transparency. Okay? So, kaya po yun, mahalaga yun. Sabi ng Luke 9:23, then he said to them, all of anyone who would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Unless na ma-deny natin ating sarili, kalimutan ng ating sarili, doon lang tayo makakapag lingkod at makasusunod ng totoo sa Diyos. Without denying ourselves, mga kapatid kay Kristo, di po natin magagampanan ang lahat. Di po natin matutupad kung ano ang rules and regulations. Kaya tingin niyo sa akin. Purihin ang Diyos. Observant lang, hindi naman po ako magaganito, ganyan, o bakit ganyan, hindi po ako ganong disciples. Ako nag-observe lang, and then pagkatapos, depend on you. If you apply it, it's good. Pero ang mahalaga, we need to follow the guidelines, and we need to work hands in hands, mga kapatid, unity in the Spirit. Dahil yun po ang kailangan sa ministry. Kaya inaharing tulad ng isang pamilya, magulo ang isang pamilya kapag walang transparency, kapag namumuhay ng sanlibutan, magulo po. Pero nagiging maayos ang pamilya kapag sinusunod natin yung utos ng Diyos. At ganyan ang sagot niyo. Natin ang Diyos. Make a special effort to nurture. Diba? Nagtatalaga ka ng
espesyal na effort mo, yung iyong pagod para matuto yung iyong mga anak. Nurturing. Paano mo tinuturuan para lumaking maayos ang iyong anak? Hindi pwedeng magulang tayo na ginugulangan ang anak. Hindi mature. Dalawang uri ang naginakain, dumaan yung anak. Kasi darating yung anak, makaagawan. Ginugulangan ang anak. Grabe, ano? Sipin mo, yung totoong magulang talaga. Susubok pa lang yung ano na nasa bibig na lang, luluwa pa maraming bigay sa akin. Eh, pero yung mga nanggugulo na ano, susuwa. Para lang gano'n, wag maagawan. May mga magulang na gano'n po. Kaya dapat po yun ang isang lingkod ng Diyos. Make special effort to nurture. Kailangan po nabibigay tayo ng efforts natin, ng pagod natin. Hindi pwedeng inireklamo na layo-layo naman ng center. Hindi na ako pupunta. Aba, doon nakikita ng Diyos yung ating mga pagpapagal. Pag nagreklamo, wala kang special efforts. Di ba? Wala kang special efforts. So, ganyan po ang ministry. Alam mo, masarap po ang may gift of pastoring. Yung pagpapastor sa ministeryo. Yung pang nandun yung pastoring kasi nandun yung take care. Yung pag-take care ng flocks. Nandun po yun. Nandun roon yung pagiging ano talaga. Maayos na patakbuhin ang ministeryo. Kaya yun po. Marami pong minsan nawawala sa flocks dahil po hindi nila naranasan yung caring attitude. Nawawala. Na kung minsan pagtalikod natin yung pala'y pinag-uusapan ay tayo dahil ang pinag-uusapan, bakit gano'n? Yung hindi nila naranasan. Kaya dapat po mahalaga po yan. Amen. Halata po yung mga palakpak. Mga nasa sa kalooban, lalo na po yung sa pagpalakpak, o minsan pag natatawa sa malalakas sa para baga mayroong nais i-expose. Parang mayroong nais i-release o i-expose ba? Pag may nagtatapik yung preacher, halimbawa gano'n, no? Nasa mo gano'n eh. At tapos mayroong ano natatama, sumisigaw. O minsan man may bukod taging papalakpak ng malakas. Para ba may ibig sabihin? Yung mga preacher, may mga discernment yan. May gift of discernment. Yung ibang mga manggagawa, may gift of discernment. Nakikita po yun sa inyong mga karakter. Kaya mahalaga po yun. Yung espesyal na efforts natin to nurture. Sabi ng verse 11. Ano sabi ng verse 11? For you know that we deal with each of you as a father deals. Huh? Father deals. Deal or no deal? With his own children. Ha? Yun daw. O di ba? Paano katulad rin daw ng isang tatay. Paano niya tinatrato yung kanyang anak sa maayos na pagtrato. Di ba? Yung po yun. Kailangan ganun po tayo bilang mga ministers, bilang mga servants of God. Paano natin tinitreat ang isa't isa bilang mga manggagawa. Ako, isipin nyo sa akin pong paglilingkod, ano, kayo nagbebeso-beso, pero ako hindi nagbebeso-beso, ano. Ako nagbebeso-beso man yung mga
matatanda. At least, wala nang chismis. Mga bata pang tulad ni sister, ay mahirap na yon. Okay na, kailangan i-segregate yung sarili mo sa mga bagay na gano'n para maiwasan mo yung mga tukso. Ay mahirap kasi, puro gano'n na lang gano'n. Kaya okay lang yun, pero kami bilang preacher. Okay? So yun po yun, mga kapatid. So, paano natin i-deal ang mga kapwa natin? Hindi ibig sabihin na kung hindi ko kayo binibiso-beso, ay hindi maganda ang pagtrato ko sa inyo. Sapat na yung kay kamayan ko at degree at tingnan o titigan. Sabi ng Bible, at magiliw na tinitigan ni Jesus ang kanyang mga nasa harapan. Magiliw para ipadama yung love. Magiliw na tinitigan. Kaya ako pagkakit. Sinabi ang lahat na kanyang ginawa na yung 10 Commandments. Pagkatapos sabi nyo ng Panginoon, magiliw niyang tinitigan yung binata. Yun yung pinipreach ng mga yung mga para i-depend nila yung kanilang pagkatao bilang mga badingot. Ay mo, si Jesus tinitigan ng magiliw, yung lalaki. Pati si John the Baptist Labido, tinan mo si Jesus nakahilig. Kaya pag kinausap ko yung mga minsan yung mga badingba, gusto nila, Biblia ginagamit nila sa wrong interpretation. Diba? Mga kapatid, bakit na ipapadama ng Panginoon yung kanyang pagmamahal? Magiliw niyang tinitigan. Hindi talasuan yun, giliw. Lalaki sa lalaki, magtititigan ng gayon. Dito nga sa inyo, di ba, mga lalaki magkahulbingan. Sa atin, sa Pilipinas, yung kultura natin, pag nakita mo, magkahulbingan yung mga lalaki. Sino kayo nagkala iba? Yung kultura nila. O di ba? Sila nga, mga lalaki, nagkigising mo yung mga lalaki. Nakita ko yung bagian nila. Sa atin, pag nagalunan, chismis na yun. Iba kasi ang kultura natin sa kultura nila. Diba? Ganun ang Panginoon. Jew si Kristo. Hudyo. Ang pati ng ganitong Middle East, dala nila yung kultura ng pagiging Hudyo. Kaya ganun po. So, magiliw niyang tinitigan, ganun mag-care, ganun magpadama ng pagmamahal ang Panginoon. Yung kanyang special efforts nanduroon sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa ministeryo nanduroon. Okay. Nakukuha niyo po. Yes. Next, sabi po nun. Saan na ba ako? Sabi letter C, sa number 1, protect and meet spiritual needs of new converts. Kasi, di mo may iwasan. Halimbawa, mayroon tayong mga will welcome na mga attendees. Bago. Pagkatapos natin i-welcome, tapos nang gawain, wala tayong ginawa, wala tayong para maipadama yung special protect and meet the spiritual needs. Ano ba yung needs nila? Sa ibang church, kapag may bago, pagkatapos ng fellowship, lahat ng bagong yun, tatawagin ng membership ministry. Pagkatapos yun, dadalhin sa isang kwarto, tapos sila ay i-challenge pa doon, at sila po ay kakausapin pa na magandang salita ng Diyos, encouragement. Yung po yung para protektahan na hindi na maagaw ng sanlibutan. Hindi na maagaw ng sanlibutan. Yung mga bagong dinala na ng Diyos, pinadala na ng Diyos sa gawain, pero pagkatapos nun, hindi na bumalik. Bakit walang naranasan na taking care para yung kanilang hinahanap, yung needs, ma-meet nila yung spiritual needs para sa mga bagong akay. Diba? Trabaho po yan ng ministry, ng workers
Sino ang nararapat? Membership ministry. Hindi pwede sabihin, ay, council. Ang mga ministry may assigned council. Yung po yun. Every ministries may assigned council po yan. Para yun, alam nila yung kanilang gagawin. Hindi ko sapat yung bigyan lang natin ng panyo o rosary o ano man. Mahalaga yun. Na pagkatapos ng gawain kung may bago, ay sister, sandali po, mga 10 minutes lang po. Encouragement. Lahat ng yan, ganito, ganyan. Papaliwanag ko lahat. Depende na sa inyong mga style or strategy. Okay? So yun po yun, mga kapatid. Sabi ng verse 13 ng 1 Thessalonian, ano po ang sabi ron? Verse 13. And we also thank God continually because when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but as it actually is the word of God, which is at work in you who believe. Sabi ni Saint Paul, napapasalamat ako sa inyo sapagkat yung salita ng Diyos na aming ipinapahayag ay tinatanggap niyo talaga na salita talaga ng Diyos. Hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kasi kung tatanggapin natin na talagang salita ng Diyos yun, ilalago ang ating spirituality. Tatatag tayo hanggang sa ma-mature, pati ugali natin lahat ay mamamatay. Kailangan lumagpo tayo yung character traits na inaasahan ng Diyos sa atin. Galatians 5 verse 22. Di ba? Yung pag-ibig. Malago ba ang ating pag-ibig sa kapwa? May growth ba ito? Ha? Growth in love. In your joy. Sa kagalakan mo. Meron ka bang growth? Kasi kahit na problematika, asthmatica, may walang atika, nandun yung joy mo. Amen. Kagalakan, kapayapaan, yung peace, malago ka doon. Kahinahunan, kahit na napipigil mo at galit na galit ka, nandun pa rin. Pagpipigil sa sarili, mahinahon ka, hindi ka sumisigaw ng galit. Hindi mo binabato yung tasa. Hindi mo binabato yung karne. Siyempre mo, karne mo na ito. Kung mga mag-asawa na nag-aawa, yung binato karne. Kardero, kanin, lumilipad. Pati mga kanin, lumilipad. Diba? Ako po lang dati nung na-experience namin yun, yung kapitbahay namin doon sa probinsya. Isipin mo yung mga bata lumaki na laang sa lansangan kasi pagdating na lasing yung tatay, ang sigaw, nanginginig na yung mga bata, takbuhan, nagtatago sa sukalan, sa madamo. Kasi pag nakabutan sa bahay, naku, away-away sila. Nasubukan. Na-witness ko po yan. Grabe. Sumalangit nawa, namatay na siya. Sumalangit nawa kanyang kaluluwa. Pero at least po yung mga bata sa ganung hindi nila nasundan yung parent nilang gano'n. Kasi dahil sa takot. Grabe. May kilala ba kayong ganyan? Nung pagsigaw lang nung takbuhan na yung mga pamilya niya. Nagsisipak takot. Grabe. Isang gano'n eh. Takot ang mga anak. Sinasamuray mo. Parang takot yung alam. Nasamuray mo yung bata. Diba? Kailangan pong maayos na disiplina. Okay? So yung po ang sinasabi. 1 Corinthians chapter 3. Sabi ron, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly. More infant in Christ. Kasi hindi naman makausap ni San Pablo na mga matured, yung maunawain. Kasi may mga tao kasi, sa tagal na ng gawain, kapag kinakausap mo siya, ang galing. Kinutuwid na nga yung maling ng ginagawa. Naku po, ikaw pa ang masama.
May mga taong ganyan, mga kapatid. Siya pa yung magre-reklamo. Ba? So sabi ng brothers, I put not that question. But as for diba, ganyan talaga, no? Di ba naman maano kasi siyempre, ikaw na nakakaunawa, ikaw ang umunawa. Ano na namang hintay mo makaunawa yung tao, eh yun yung kanyang level ng faith na. Yun yung kanyang kanalagayan sa kanyang spiritual. Kaya kailangan tayong nakakaunawa ang umunawa. Hindi yung ikaw pa magpapakataas, ikaw yung walang alam mo. So, dapat ibaba mo yung sarili mo, pantayan mo yung kausap mo. Kaya si San Pablo, instead na kausapin niya na spiritual yung tao, kinausap niya bilang level ng working. Mer infants, mga bata pa sanggol sa pananampalataya. Infants in Christ. I gave you milk. Binigyan ko kayo ng gatas. Nagsulit food for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Hanggang ngayon, sanggol pa rin. Matutuwa kaya yung isang nanay, yung magulang na 13 years old ka na, pero hawak mo pa bebe ng ano. Ate! Hindi ka matutuwa nun. Mga kapatid, kailangan mag-grow, lumago, spiritually. Dahil matanda na tayo sa spiritual. 19 years old na yata kayo in your ministry sa Kuwait. Pero, kumusta na ang inyong mga attitude? Kumusta na ang inyong mga ugali? Hindi ko naman masasabi, hindi ko naman kayo mapiplease. Ako napunta rito to please the Lord. Dahil hindi ko kayo lahat mapiplease. Maaaring pag-uwi ko niyan, ay marami rin magsasabi, si brother, ganyan lang naman. Kahit kayo, hindi nyo mapiplease ang lahat ng tao. Maging mga anak nyo, hindi nyo mapiplease lahat eh. Sasabihin pa sa'yo ng iyong mga anak nyo, si dati, hindi fair, hindi fair. Pero ginagawa mo na lahat para maging fair ka. Diba? Minsan nga, asawa mo na eh. Sasabihin sa'yo, ginagawa mo na lahat para maging fair ka, pero sa ikaw, yung asawa mo sa ikaw naman dati, hindi ka kasi fair. Ano pa bang fair? Piyakin mo na lang. All is fair in love. Purihin ang Diyos. Pero sa aking family, hindi naman ganon. Kaya ako, praise the Lord, sapagkat yung wife ko ay mas matindi nga yung kanyang care sa ating children sa una kaysa sa grabe. Kaya talaga, iba talaga yung bunga ng panalangin. Bukay sarap, manalangin sa Panginoon. Diba? Tinutugon iyong hiling sa panalangin. Ukay sarap, mahalin bunga ng panalangin. Oras-oras, araw-araw, lagi ka napapansin. Diba? Kapag ang minamahal mo, bunga ng panalangin. Pag nag-asawa kayo na hindi bunga ng panalangin, darating ang panahon, naku, parang gusto mo nang hiwalayan. Hindi mo lang magawa kasi naipangako mo na sa Diyos, di ba? Ang sarap po na mahalin ng mga tao ang bunga ng iyong panalangin. Anak kong pangalan. So, kayo naman may mga asawa na, kung nagiging problema nyo ang husband or wife nyo, pray. Pag-fasting nyo. Kasi baka mamaya, wala kang efforts para doon. May effort ka sa ibang tao, pero doon sa family mo, wala kang efforts. Kailangan pray for your family. Huwag mong isipin na, bahala na, buti makiwalay na nga kami. Ano nga ako narin? Buti maghiwalay na nga kami para at least magkaanak pa ako. Kasi
Nagkahanap pala magkaanak. May narin ako gano'n. Sa Pilipinas, naku sister, sabi ko, huwag mong gawin yan. Gusto mong ma-impyerno, gawin mo yun. Ano ang ating pinarako sa Diyos? Ha? Bakit? Mamahalin mo lang ba ang tao? Dahil, o hindi mo na siya mamahal dahil hindi ka nabigyan ng anak? Magiging had lang ba yun? Eh kung wala kang anak, ampunin mo na lang ako. Mag-ampun kayo. Kasi, maisishare mo rin yung pagmamahal mo kahit hindi na yung galing sa'yo. Kasi, hindi pwedeng maputol at mamatay yung inyong pagmamahal. Ganyan po ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan, kung ang iyong subordinates ay parang hindi ka ipakita mo lalo yung pagmamahal mo. Yung iyong concern, yung iyong malasakit. Hindi yung kapag ilalayo mo ang sarili mo. Lalo mong ilapit ang iyong sarili. Mahalaga the power of prayer. Ay sarap madalangin. Sabay kayo. Sa Panginoon. Tinutugon. 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 Sa panalangin. Ay sarap. O ay sarap. Magaling bunga. Panalangin. Araw-araw. Oras-oras. Lagi kang napansin. O kay sarap mahaling bunga. Panalangin. Oras-oras. Sundan nyo na lang sa YouTube. Nandun yun. Okay. So, masarap pong mahalin ang bunga ng panalangin. And in God, nothing is impossible. Sa Diyos ay walang imposible. Alam mo, dati nga po yung anak kong panganay. Panganay na anak ko, graduate siya ng college, business administration. Eh talaga noon, nagtrabaho minsan, pagkatapos yun, barkada, pero tinutukan ko ng panalangin. Ngayon, preacher na siya. Ngayon, nasa Asia Mission ngayon, dati nasa Mindoro, ngayon nasa Bicol. Tingnan mo, ang sarap kapag answered prayer ka. Kaya ako naniniwala, lahat ng dinrowing mo mamaya. Wala kayo ang dinrowing mo. Yung hindi magkaanak, drawing yun yung anak. Yung bahay bata, i-drawing mo na. I-drawing mo. Nabi na sa bahay. Grabe. Totoo yan. Kasi yung doon nakikita ng Panginoon yung tiwala sa Kanya. Kaya ako yun mga kapatid yung kay Cristo. Kaya mahalaga yan. So, yung sinasabi ni San Pablo, ginagawa, gusto ng Panginoon na tayo mag-mature tayo, kaya dinadaan tayo sa gatas hanggang sa dumating ang panahon ay karne na pinapakain para matuto tayo, para maging tayo mga tagapagturo. Hindi pwedeng habang panahon milk ng milk. Hindi pwedeng habang panahon gatas na lang ng gatas. Hindi naman pwedeng habang panahon cake na lang kayo ng cake, may impact. Madatayabetes ka niya. Di ba? So kailangan po ay variety ang inyong para po sa ay, nga yan? Lutong Macau, ano tawag nun? Chop suey. So, kaya po ang para mag-grow. Hindi pwedeng gusto lang lagi natin pakikinggan ay love, love, love. May mga church na gano'n, gusto lang ang topic lahat ay for encouragement, for encouragement. Pagdating na ang topic na ay natatama, seryoso na hindi nakakadalo.
Yan yung mga immature Christian. Yung mga baby Christian. Yung mga baby Christian, di ba? Kayo mga nanay, mga magulang, paano kayo nagpalaki ng anak nyo? Ang hirap-hirap pakanin, di ba? Lalo na kung mga gulay na kailangan ng katawan. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng paraan. Yung isang mother na interview ko, anong ginawa niya? Para lang mapakain niya ng gulay yung kanyang mga anak at maging healthy ang kanyang katawan. Ginagawa niya, kunwari karne. Ginigiling niya yung mga gulay. Tapos minimix niya doon sa mga, kung ano-anong mga parang arena ayun. Tapos yun, ginagawa niya, iba-ibang klase ng luto. Abay, gustong-gusto. Gustong-gusto ng mga bata ko. Hindi nila alam yung kanilang kinakain gulay. Yung ano ba yung chicken nugget, di ba? Yung chicken nugget. Kala nila chicken nugget. Kala nila chicken nugget. Pero hindi pala. Pala gulay lang. Talong lang pala. Ganun dapat kasi Christianity, dapat maging creative tayo. Kailangan mo yan. Ganun po ang Christians. Mga kapatid kay Kristo. Amen po. Next po, brother. Okay. Yan. Number 2. Sabi ng number 2, they did not act like important or superior person. Ang isang lingkod ng Diyos, hindi umaasta na parang importanteng tao. Huwag mo sasabihin, ay, ibahin mo ako. Hindi ba ako nakikilala? Mga lingkod sa Kristo talaga. Hindi tama yun. Diba? Sabi ng they did not act like important or superior persons. Kahit na tayo ay superior, ay hindi po tama. Kahit na sabihin ko, ako'y elder, hindi po tama na ako'y magyabang at sabihin ko, uy, bakit kayo ganyan? Kailangan, sumunod kayo sa akin kasi elder ako. Bahin mo, kailangan, kasi yan ang gusto ni Ma'am Bill. Yan ang hindi po ganon, mga kapatid. Kailangan, baka mga sabi, lagot ka kay Ma'am Bill. Huwag natin gamitin yung pangalan ng mga kapatid, ng mga servant leader natin, yung pangalan ng asawa ng servant leader, para lamang sumunod yung tao sa atin. Huwag natin takutin. Maganda yung topic natin mamaya. Kailangan po, hindi po dapat na ang bata para lang sumunod sa iyo ay takutin mo. May mga magulang na maging magpatupad para lamang sumunod na sumunod ang kanyang anak, tinatakot. Kaya tuloy, ayaw nang magsimba, tinakot sa Diyos. Nakatingin ang Diyos. Takot na tuloy bata, ayaw nang magsimba, ayaw nang magdasal. Kasi takot sa Diyos, iba. O diba, ganyan po minsan ang mali ng mga magulang. Ganyan din po sa ministry. Hindi pwedeng para lang sumunod, ang tao takutin natin. O sige, suspindi ka pag di ka sumunod. Ay, mali. Mali, hindi ganun. Hindi po ganun ang pagpapatupad. Kasi, alin kung tayo mga magulang at tayo mga leaders, anong gugustuhin natin? Susunod yung inyong anak dahil sa takot? O susunod yung inyong anak dahil nagmamahal sila sa inyo? O diba? So, para sumunod yung inyong mga anak sa tumpang at tama, develop it in love. Yung pagmamahal. Hindi takot. Hindi puro tatakutin mo. Anak! Ano? Ayaw mo bumili? Pamalo. Sige, susunod ka hindi. Susunod ka hindi. Susunod ka yung bata sa takot. Papaluin, bubugbugin. Wrong. Discipline. Kaya, akala mo, tuwan-tuwa ka, pinagmamalaki mo yung iyong anak sa iyo. Mga nakakainutusan sila, sinasagawa. Yung mga anak mo masunurin. Kaya may mga magulang, mga anak, bakit hindi ka naaalala ng anak mo ngayon? Kasi gumagalti sila sa akin. Bakit hindi ka man lang maalala? Bakit hindi ka man lang mabigyan? May trabaho yung anak mo, bakit hindi ka mabigyan man lang ng support? Bakit? Kasi inaalala nila kung anong ginawa mo sa kanila. Kaya mahalaga, ngayon, pagbata, alam mo, yung bata pa, doon natatandaan ng mga bata na re-registered. Yun ang paglaki nila ng matatandaan. Kaya po, ganun din sa ministry.
Kapag po maayos ang iyong pagpapatakbo, maayos ang iyong paglilingkod, kahit malayong lugar ka na lang doon, naaalaala ka pa rin nila. Kung kahit naman ang ginawa mo, at malayo ka na, naaalaala ka pa rin nila. Ulit. Kaya kailangan nyo, hindi tayo mag-akas ng important. Tagay natin ang ating sarili. Sabi ni Jesus Christ, di ba? He came into this world not to be served, but to serve. Ginawa ni Kristo ang hugasan ng paa ng mga alagad. Di ba mamaya sa atin ay gano'n? Pinuutusan mo halimbawa ng ay, ano mo nga? Uy, ba't ako ang utusan? Ngayon ba, na ako leader? Utusan mo yung kasamaan mo. Leader ako eh. Ay, hindi po ganun. Masarap nga po kung ikaw ang inutusan ng kasamaan mo. Amen. Di ba? Ang sarap yata nun. Dahil nagsiserve ka. Kaya pag tayo po ay na-possess ng posisyon, delikado po yun. Mas maganda pa nga, pag napusis ka ng masamang espiritu, napapalayas ka. Yung posisyon, hindi mo mapalayas tayo siya. Dahil ikaw mismo yung pumoses dun. Diba? Yung espiritu, pag ikaw ay napusis, napapalayas, hindi lumalayas ang demonyo. Yung posisyon, pag napusis ka, delikado. Kaya mga napusis ang posisyon, pag nawala, sa lumipat na ng ibang ministry. Bakit? Posisyon ang pinaglilingkuran. Pag kayo ay hindi possess ng posisyon, mananatili kayo. Hindi naghahanap ng posisyon. Lilipat sa ibang ministry pag nawala na ng tungkuli sa El Shaddai. Lipat ng lipat, parang paru-paro buking. Diba? Ganun. Kaya subukan nyo yung halaman. Tinanim mo ngayon, paglipas ng ilang buwan, lipat mo na sa ibang paso. After ilang paso, 12 paso ang nilipatan mo, matayo ka na sila. Ganyan kayo dyan. Pagdating doon, lipat kayo ng lipat, pagdating ng Panginoon, impyerno pala. Amen. Kaya mga kapatid ko, kayo lipat ng lipat. Maging lipat ng lipat ng asawa, wag. Eh, hindi nga manatili kayo sa inyo inyong asawa. Amen. Ba't yun yung tingin nyo sa akin? Okay. Sabi na, ng verse 9 yan. Yun, nandun po yun, mga kapatid. Sa verse 9, verse 6, sabi po ng verse 6, we are not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ, we could have been a burden to you. Sabi po ng verse 9, ito naman sabi ng verse 9, sabi niya, surely you remember, brothers, our toils and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. Eh bakit brother? Ano ba yung ginagawa ng mga nag-aaral ng naman? Para kinabukasan may i-preach sa inyo. Kaya sabihin niyo, bakit si Brother Richard ka sa kwarto? Nag-aaral ka. Wala kang ipapangaral, wala kang pinag-aralan, wala kang minindite. Ano mapupulot? Oh, yung po, yung work na tinutukoy ng mga apostol. Yun yung work. Kasi sila ay full-time. Iniwan ang lahat para sa Diyos. Iyan. Inutos nga, wag magdadala ng mga sandalya, sabi ni Jesus, ng mga kung ano-ano. Nagkamali nga ako, bakit nadala ko lahat yung mga akala ko kasi mabilaw. Sinabi ni Brother Arman na mainit dito. Sana hindi ko na dinala yung mga Amerikana ko, mga kumakas. Ang dami mong kapit na. Masusunod. Wala na akong dala. So sabi ng Moses, yearning and love, willing to share their lives. Maging buhay natin ay kaya nating ibahagi. Maging buhay natin ay dapat maibahagi natin sa Diyos. Para hindi ko nakita yung mga picture natin. Nawala, ano? Yung mga ano yan, may mga picture yan. Ha?
So yung focus. Ayan, special effort yun. Kahit na sa El Shaddai, di ba? Kahit na walang bubong, kahit na nasa initan, kahit na nasa arawan, kahit umulan. Sabi nga ng puno lingkod, may nung nakasabay natin, nagtitipon, ano, pagbuhos ng ulan, takbuhan sila. Samantalang yun sa El Shaddai, bumabagyo na, nandun pa. Special effort. Ano yun? December 8. Nung mga nakaraan. Birthday ni Mama Mary ba yun? Tapos nagkakipon sila doon sa ano. Eh, lumakas ang ulan. Ha? Pagdating sa television, nawala yung mga tao. Sa SSI ko, mulat bumagyo. Mulat bumagyo. Learning and love, willing to share their life with people. Kailangan po kaya nating maialay ang ating buhay sa ating mga tao, sa ating mga tagasunod. Tulad ng ginawa ni Jesus. Yearning and love, ayon si Jesus Christ. Papaano niya pinapastulan ang mga tupa? Ano ang sumisimbolo sa baston, tungkod, the Word of God? Ang salita ng Diyos na siyang ginagamit dapat natin bilang mga pastor ng Panginoon. Kailangan ang pag-uusapan nyo, hindi yung buhay ng may buhay. Ang pag-uusapan nyo kapag kayo nagtitipon-tipon bago kayo mag-meeting ay ang salita ng Diyos. Hindi yung pagdating ng meeting, hindi kayo mag-meeting, pagkatapos mag-away-away na, mag-sisitsita na, magkukuha ano na. Salita ng Diyos, unahin nyo. Ganyan si Brother Mike. May meeting, bukas muna ang Biblia. Unahin ang salita ng Diyos. Hindi kayo maunahan ng demonyo. Pero pag inunan nyo, hindi ang salita ng Diyos, hindi ang mga agenda nyo, na ganito, ganyan, hindi kayo makakasundo. Mag-aaway-away kayo hanggang sa matapos ang meeting nyo, may samaan ng loob, matatapos, nag-uwian kayo, may samaan ng loob sa isa't isa. Amen. Pero pag kayo nag-meeting at inunan nyo ang salita ng Diyos, tinitiyan ko sa inyo, matatapos kayo maayos. Because if there are 2 or 3 gathered in His name, God. Like our servant leader. Yan. Kung ang Panginoon ay ginawa yun, ang ating servant leader, paano naka-akay ng ganyang karaming tao? Sa atin kaya, ilan na kaya ang naakay natin? Ha? Siguro mas marami pa ang naakay nyo doon sa networking na inyong pinagtatrabahuhan. Kaysa doon sa naakay na kaluluwa doon sa Panginoon. Siguro ilan na ang nabibilang nyo sa inyong internet, sa inyong computer, kung ilan ang na-register nyo na doon sa inyong mga pinagkaabalahan ng mga networking company. Kung paano nyo nire-register at concern, may malasakit kayo sa mga tao para lang ma-register nyo because we are after doon po sa gain. Pero how much more yung pakinabang natin kung yung kaluluwa ang ating in-network para sa paanan ni Lord. Diba? Naisip niyo po ba yun? Mga kapatid, paano nyo? Bakit si Jesus Christ po ang original na nag-networking? Mula sa isa, dumami, naging 12, naging 72, padami ng padami. Ha? Each one. Ha? Kumputin mo, mula ng 33 AD hanggang sa ngayon. Ha? 1 times 1 times lahat. Kwentahin mo doon kung ilang billion na tayo. Ganyan ang networking sa Panginoon. Each one. Kung ang bawat isa, halimbawa sa fellowship, ang attendance nyo is 200 ngayon. Kung ang bawat isa lang mag-aakay ng isa, di sa next Friday is 400 na yun. Kung ang bawat isa lang ay pupunta na mayroong isang akay na tao, times 2 na yun. Ganyan po ang networking. Kaya yun po ang dapat tulad na ginawa ng puno lingkod. Ano ba ang strategy natin noon? Kailangan, kapag kayo naging prayer partners, mag-akay ka ng 7.
na isi-share mo sa 7 yung iyong natutunan at yung 7 yung tuturuan mong mag-share din sa 7. 7. Yan. Kung kayo ay sumasakit, ano yan? Uminom kayo ng diba? 7. O ganun po yan. Kaya dumami. Grabe. So yun po mga kapatid. Then, number 4, devoted long hours even to the point of weariness. Naglalaan ng mahabang panahon o oras sa kabila na ikaw ay talagang kung saan may pagod na pagod ka. Weariness. Sabi ng Panginoon, di ba? Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Lumapit kayo anya sa akin, kayo lahat na napapagal na, uuwi sa Pilipinas, wala pa rin kita at wala pa rin naipon. Kapatid, isip-isipin niyo ang pagiging buhay ng mga OFW. Alalahanin niyo, kailangan mayroon kayong dream, mayroon kayong vision, mayroon kayong ginagawa na ayon sa salita ng Diyos. You must be a good steward of all God's blessing. Kailangan mabuti tayong katiwala. Hindi yung pagbinayaan ay gasto rito, gastaron. Pagdating na nagkasakit, wala na. Diba? Kaya kailangan binigyan kayo ng Lord, ng gifts, ng talent, lahat yan dapat gamitin nyo. Sabi ko madalas kay Brother Arman, ang dami mong opportunities in your life. Hindi pwedeng habang panahon tatanda ka dito. Mauubos na yung buhok mo. Kailangan kasi sa atin yung mga ideas. Kailangan mag-share kayo ng mga ideas, hindi lamang natin, i-share natin, hindi lang focus this sa Word of God, kahit na hindi kung lahat ng mabuti, it's pertain to the Word of God. Good and true. Yan. Kailangan po yun. Kaya kailangan mayroon kayong vision. After 3 years, ano na ang iyong kalalagayan sa tulong at gabay ng Diyos. As being good steward, na kayo pinagpala ng Diyos na biniyaan ka ng iyong income na ganito, how you manage that income? Paano mo minanage yung income na yan? Kailangan ini-apply nyo yung sinasabi ng Bible. Amen? Amen. Ano yung ina-apply sa Bible? 10, 20, 40. 10, 20, 40. Ano yung 10, 20, 40? 10 para sa Diyos, 20 for your savings, 40 for your expenses, and your management for your family. Hindi puro pamilya, wala kang naipon. Kailangan 10, 20, 40. Yun ang right management of income. Amen. Hindi puro padala, pagdating pag-uwi mo wala na. Bakit? Ginastos lahat ng iyong pamilya. Wala na natira. 10, 20, 40. Total 100% yun. 10% para sa Diyos, 20% para sa iyong savings, and 40% para sa iyong kulang pa na? Ha? 70. Yung 30, doon kasama yung mga pang-offerings nyo, tawag dito, shopping, your personal, diba? Kasi yung 40 for your family, yung 30, diba? Diba kasi nakalagay doon sa almsgiving, sa Matthew chapter 6, kailangan after na nabigay mo rin para sa Diyos, magbibigay ka ba doon sa nangangailangan ng tulong na mga mahihirap ng almsgiving, donation, or ano man. Yan, good works yun. Tapos yung offerings mo sa mga tao na kailangan, di ba? Nandun yun. O tapos yung personal expenses. Di ba? Kaya yung po yung sa huling 30. 10, 20, 40, 30. Okay?
Ngayon, kung gusto mong dagdagan yung savings mo, ay di gawin mong 10, 30, 40, 20. Okay, gusto mong ingresan, depende sa iyo. Ang mahalaga po is the right management of money, hindi lang po, that's blessing. Yung po, sabi ng Panginoon, being a good steward. Kailangan maging mabuti tayong katiwala. Gayon din sa ministry. Kailangan tayo maging mabuti katiwala, mag-manage sa tumpak at tama mga attendees natin. Ha? Kailangan po, ang paglilingkod hindi sa pilitan, kundi bukal sa puso at di napipilitan lamang. Wala na. So, finally, wala na. Ayun. Ay, wala na. Ayun, panghulian. Ayan. Kailangan po, panghuli po natin, live holy and blameless. Live before God, before the people. Kailangan mamuhay tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Verse 10, verse 12, and Ephesians 4, verse 1 to 3. Hindi ko na po pinabasa kasi mauubos yung oras natin. Okay, so as we are serving in the vineyards of El Shaddai, we must remember always the following. Hebrews chapter 12, 15, 16. A reminder to all servants. Yung po yung paalaala sa lahat ng mga manggagawa. Ano po yung paalaala niya? Basahin natin yan, yung Hebreo. Mayroon po kayong, ano yan? Hebreo. Tagal ang tagal na panahon na nakatago. Hebrews chapter 12, verse 15 to 16. Sabi, see to it that no one miss the grace of God and that no bitter root, grows up to cause trouble and defile many. Yung bang ikaw ay kakisura ng iba, yung bang ikaw bilang lingkod ng Diyos, instead na ikaw yung mag-akay sa kanila, ay kinakisuran ka. Kaya paalaala po yan. Sabi, see to it that no one miss the grace of God and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Yun. Mga mag-backslide yung marami. Tapos, see that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Iyan po, si Esau pinagpalit yung kanyang karapatan bilang panganay sa isang mangkok na beans. Black beans. So, kailangan po, hindi nyo pinagpapalit yung inyong karapatan na minsan kayo pa yung takot sa demonyo. Instead, yung demonyo ang matakot sa inyo. Purihin ang Diyos. Ano pa po yung nakalagay dyan nating mga fire? Yan, sabi ron. Colossians 3:14, being loud. No? Yung matuto tayong magmahal, mga kapatid. And being prayerful. Colossians 3:14. Ano ang sabi po ron? And over all these virtues, put on love. Lagi po dapat ang gagawin natin ay tungkol sa pag-ibig. Bakit mo ba ginawa yan? Because I love you. Ha? Bakit mo ba ginawa yan? Because I hate you. Madala ka. Hindi tama. Lingkod na tayo ng Diyos. Kahit asawa pa natin yan, higit dapat ipadama ang pagmamahal. Iniloko ko lang asawa. Ay, kailangan lalo mong mahalin para di ka lalo lukuhin. Purihin ang Diyos. So yan o, love and prayerful. Kaya yan, tinan mo isipin mo, minsan, ang mga magulang na ipa ng bata. Yung bata ang nagpapaalala, Nay, dati malalaki na tayo. Di ba? Dahil pa minsan tayo ng bata. Kaya mga kapatid, gano'n ang mamahalan. Ang sarap yata, ayan si brothers yung bata pa yan. Grabe. Yan yung bahay. So, kailangan po yan. Ganyan po, communion with God in worship. Bilang nagiging prayer po tayo. Ayan si Brother Dan. Grabe sa pagsamba sa Diyos. Ano pa ba, Brother Arman?
Kailangan na talagang palitan ng council yung computer o ilang minuto na ilang oras ang lumilipas, ano? Yan, yung computer nyo. Ang computer nyo, ay idulay nyo na sa ano yan, yung sa relo. Hindi, ano yun, yung museum. So finally, kailangan may hipuin ng Diyos. Magamit ng ministry. Finally, we must serve according to the gift given to us by God. Amen. Taas po natin. Gusto ko makita yun sa Kuwait. Yan, sa Kuwait. Yan. Kailangan po ganyan. Glorifying God in worship. Ano pa? Ayan, katulad yan sa nung Friday. Ayan, ano pa? To God be the glory. Ayan, God bless you. Ayan. So, dyan nagtatapos po ang ating topic ngayon. Kailangan po sa buhay. Kailangan po matuto tayo kung lahat ng ating ginagawa ay because of love. Diba? Tulad din ng ating kinakanta, si Kristo ang Diyos na mapagmahal. Because of you, I can dance. Because of you, because of you. Yan. Dahil si Kristo ang love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dahil sa Panginoon, ginagawa natin ang lahat because of you, because of love. Dahil sa pag-ibig. Hindi dahil ginagawa natin yun because I hate you. No. Sabi nga ng Panginoon, kung inaaway ka, gantihan mo ng mabuti, mahalin mo ang kaaway mo. Inaaway ka ng husband mo, mahalin mo siya. Regaluhan mo ng nararamdaman. Gantihan mo ng mabuti. Di ba? Kung ano yung kanyang favorite, regaluhan mo. Ang sabi ng punong lingkod lagi, kung kayo ay ayaw papasukin sa inyong simbahan, regaluhan nyo ng itlog. Diba sabi na mga punong lingkod lagi, kaya hindi sa inyong mga mahal sa buhay, ba, inaaway kayo, regaluhan nyo. Regaluhan mo ng t-shirt na red. Anong ibig sabihin nun? No, hindi war. Ibig sabihin, on fire of the Holy Spirit. On fire. Tapos pag nakita mo, regalo yan, ni-ipinost sa Facebook na kasuot na sa kanya, tapos nakalagay sa baba, I love you, ma. Ang sarap yata. Grabe. I pray to God na kayong lahat ay magmahalan sa isa't isa. I pray to God na lahat na kayo ay at nagmahalan sa isa't isa. Alam mo, pag ako ay, noon minsan ay nagkaroon ako ng, hindi kasi nung, medyo mahina yung katawan, doon ko lalong pinadama yung pagmamahal ko sa wife ko. Sabi nung sister wife ko, bakit ka naman ganyan? Kung kailan ka mahina, saka ka malakas. Ganyan sa Panginoon. Di ba? Tapos ba nalakas na lahat? Kaya tayo ito ba yung lahat? At ialay natin ang sarili sa Panginoon. Let us close our eyes and feel the presence of God. Father, I pray, O God, na ang mga kapatid ko ito, ang mensahe mo na rapat na papanahon ay tumimo sa aming puso. Sabagat sinabi mo, Panginoon, kung kailan kami mahina, doon kami nagiging malakas. Kung kailan kami, Panginoon, pinagsasabihan, doon po kami tumatatag. Kung kailan kami tinuturuan, Panginoon, doon po kami natututo. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Salamat po, Diyos. Bilang kami mga lingkod mo, Panginoon, dalangin po namin na kami po'y lalo pang mahubog sa lahat ng aming pong mga pag-uugali. At nawa, Panginoon, lagi kang makita sa aming buhay. Sabagat walang ibang dapat, Panginoong Diyos, na may taas kundi ikaw lamang. Kaya Panginoon, sa mga oras po ito, aming dinideklara na ikaw ang Diyos sa aming buhay. Aming Diyos, kay buti mo sa amin. Aming Diyos, kay buti mo. Ideklara po natin, mula pa noon, sa panahon, saling-lahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon. Ulitin po natin, aming Diyos kay buti
inyong kamay and believe in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. May panaman nyo sa isa't isa ang pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. Lumali ang kapangyarihan, malumawa ng kaaway na hindi ko na aking sinasaway, aking inaalis, pinakabit ang Spirit. I pray for God's power, your anointing, Lord. I pray for God, your power, your anointing. Dumaloy po mula ulit ang talampakan. In the name of Jesus Christ of Nazareth, fill, O Lord God, your servants, O Lord God, with your anointing, with your power, with your grace, O Father. Fill, O Lord God, fill yung nararanasan ka namin, Panginoon Diyos. Dumaloy mula ulit ang talampakan, and we claim, O God, the victory. We claim, O God, healing. We claim deliverance. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, receive the anointing and power. Receive the power of God. In Jesus' name. Ura baba sikara baba sandara yara na handa. In Jesus' name. Ura baba yara na yara na kandara sikara. Receive the power. Receive the anointing. In Jesus' name. Ura baba sikara baba handa sikara. Yara na handa sakatara mahanda. In Jesus' name. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Receive it. Receive it. In Jesus' name. Ura baba sanda. Hallelujah. And Father, cover us with your precious blood. Make us holy and worthy. Now and forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Palapakan natin ang Diyos. Inhale. Inhale. Yan. Inhale. Exhale. Smile. God loves you. Smile. He cares for you. Inhale. Exhale. And smile. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Smile. God loves you. Smile. He cares for you. Inhale. Exhale. And smile. Sabi ko, smile. Drawing kayo mamaya. May mga friend request. I-drawing nila. And then sa MC, sabihin nyo sa mga tao, yung inyong drawing, lahat ng ano, at tataas nyo, kasama ang inyong special offering sa Lord. At hinihintay ko sa inyo, God will answer all. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tupo muna tayo, may... Subo muna tayo. On behalf of the El Shaddai,